Naburias, tinawagan ko nga si mama nung nakaraan. Pinapaayos ko kay kuya yung ano, yung dati kong kulungan ng baboy. Yo, what's up? Good morning, panibagong araw, panibagong vlog. At ayan po, for today's vlog, nandito na tayo sa Bungliw, Masuli. At ayan yung nagawa kahapon. Ayan, pader. Okay na ang pader. Matigas na. Dito. Diyan, sagad na yan. Wait lang. Pakita ko sa inyo guys. Dito, sagad na yan dyan sa ano. Diyan na yung papatong yung biga. Dito, ganun din. Patong na din yan dyan. Tapos, ito dito. Ayan. Makita nyo yan dyan open. Abangan na lang po. Saka na lang namin banggitin kung bakit open yan. At dito, may asintada pa yan dyan. Bali, yung isang halublox na yan, halos isa't kalahati. Asintada yan dyan. Header. Tapos dito, header din. Ayan, open yan dyan. Ayan. Bintana. Tapos bintana dito. Gagawin to ngayon daw. Kahit abang-abang lang po. Ayan, ganda na. Mas ano talaga, malinis na tignan nung na flooring na, kasi hindi na hassle sa pag ano diyan sa loob. Ayan, di ba? Oh. Hindi ka na matitisod kasi naka-ano na yan siya, naka-flooring. Hindi kagaya nung lupa na may malambot, may matigas, tapos bako-bako, hindi pantay-pantay. O ngayon, maganda na siyang galaw-galawan. Ayan. Kahapon nga, doon nag halo sa labas. Sabi nga namin ni Kuya Edward, dapat dito lang sa loob. O nahalo na kasi dun sa labas, kaya okay lang. Baka mamaya dito na maghalo kasi malapit na dito mag-asintada eh. Ito. Tapos yan. Yan. Abang-abang lang po sa kaganapan sa vlog na to. At siyempre salamat sa mga solid viewers, sponsor, nagmamahal sa aking YouTube channel. At siyempre sa mga nanood sa vlog din ni Badet, nagsuporta. At sa buong team Pauway, ayan, maraming salamat sa Sword Family, kay Lolo Japper, no? Yan. Ano dito, yung maliwalas. Medyo ano lang yung init gawa nung yung mga ano ng kahoy, yan, na ano na putol. Yan. Lumiwanag, hindi kagaya nung dati na presko talaga kasi may mga puno. Lalo na nasira na yung tambayan dito. Yan. At ayun dyan, ano yan, rice mill. Ang kalaban lang dito guys, pag mahangin, pag galing dyan yung hangin papunta dito, pag ganyan yung hangin, pag ganyan yung hangin galing dun sa rice mill, kasi yung alikabok, may ano kasi dun sa taas yung ano na yan, yung parang anuhan ng siupaw, lutuan, may lumalabas na alikabok. So pag mahangin papunta dito, Makati siya, kaya yung makita nyo yung ibang yung mga dahon, hindi na siya talaga as in green, medyo may ano siya ng alikabok. Galing kasi yan dyan sa ano, sa rice mill. Pero pag galing dito yung hangin punta dyan, walang ano dito, walang alikabok. So pag galing lang pag ganyan, alikabok. Tsaka ano siya sa ano, yung pag nalangap ng mga bata. Yan. Na yung trapal, puno ng alikabok. Ano? Puno ng alikabok yung trapal. Ayan. May mga alikabok yan, ayan. Mga alikabok. Trapal. Tara kuya, morning. Akot si kuya ng ano, ng materialis. Right, abang-abang na lang po sa ano. Maya-maya nandito na sila si Badit, wala pa. Kaya Nuno, nandun si kay Nuno, nag-ano ng ano niya, babuyan. Maganda talaga dito mag-alaga ng baboy kasi ano, yung malayo sa kabahayan. Walang mag ano,
walang magreklamo lalo na pag laging malinis. Kasi pag dun sa malapit sa kabahayan, Kabiasnan, maya maya reklamo kay barangay, lalo na pag di mo naayos paglinis. Dito okay lang. Tsaka may tubig, malapit lang sa tubig. Lapok man. Sabi ko nga kay Badit, kung pumayag siya, hindi siya muna ng baboy, ako muna maglagay ng dyan baboy sa sa kulungan nila. Paano kung di mag-alaga ng baboy dun sa sa amin sa Burias. Tinawagan ko nga si mama nung nakaraan. Pinapaayos ko kay kuya yung yung dati kong kulungan ng baboy, pinabubungan ko. Pero ang binubunglong dun yung ng niyog, dahon ng niyog, tapos mga kahoy. Nagpuputol ako ng mga kahoy, pinabubungan ko lang. Sabi ko kasi kay mama, para meron siyang pagkaabalahan dun, mag-alaga siya ng baboy. Okay naman sa kanya. So inaantay ko lang kung kasi mura dun yung ngayon, biik. Lagpas lang yata 2,000 or 2,500 ganun. Kasi nung dati lang 19, 2,000, 2,500 depende sa laki ng biik na bagong walay, no? At ayun nga, inaantay ko lang na sabi ko nga kay mama, baka ngayong pagsahod ko makapadala ng pambili ng biik, no? So at least meron kumbaga di ka man tumubo ng malaki, basta maayos lang talaga yung pag-alaga ng baboy. Makikita mo talaga kahit paano may tubo ka, yung kumbaga yung sweldo mo sa pagod mo, yun yung magiging tubo. Magkakaroon talaga ng tubo kasi nasubukan ko na talaga yan dati. Nag-alaga ka 3 or 4 sa loob ng 2 buwan, 2 o 1.5 dispose na. So basta feeds yung pakain mo, puro talagang feeds, tsaka alaga mo talagang baboy, ka talaga tutubo. Basta maganda ang ng baboy, magandang pagkaalaga. Pero kung hindi mo masikasuhan yung pagkaalaga baboy, pagpakain, walang mangyayari. Lugi. Mahawakan mo yung pera na buo, yung ginastos mo, pero hindi makabalik lahat kung hindi maayos ng pagkaalaga. Ayun. Tsaka maganda din kung may inahin. Yun lang pagod talaga, lalo na pag yung masilan yung inahin pag nanganganak. Hindi ganun kadali mag-alaga ng inahin na baboy, kasi naranasan ko na din yan dati. Yan, sa mga dati kong viewers, napanood nila yung mga vlog ko dun sa Burias dati. Marami akong alaga na baboy, may inahin, may barako. At yung pinaalaga sa atin ni Kuya Neil at ni Ma'am Nerissa na mga inahin, sakripisyo talaga. Inalagaan ko yun mula biik hanggang ginawa kong inahin. Pero natutukan yun, kung hindi lang talaga bumaba yung bumaba yung presyo ng baboy, mga biik, maganda talagang kitaan nun kung hindi bumagsak yung presyo. Bumagsak kasi yun gawa nung ng yung sakit sa baboy, tapos yung iba takot nang bumili ng mga biik gawa nung mamatay lang, ganito ganyan. Kahit complete ng vaccine, na pa rin talaga na disgrasya gawa nung sa panahon nga. And abang-abang lang po tayo kung anong kaganapan sa sa soon. Baka magkaroon tayo ng ng mga alaga na baboy, no? Alright, wala pa sila, inaantay ko pa.